Naghihintay na ba siya sa pasukan ng paaralan dahil nag-aalala siya na baka hindi ko siya ibigay ang reservation pill? Nakakatuwa si Catherine, haha. Dali-daling kinuha ni Catherine ang tableta at isinuksok ito ang bibig niya. Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang pag-usisa at nagtanong, ay ang Lions Slaughtering Conference na napakalaking ipagpupulong. Pinag-uusapan ito ng lahat ng ako, papunta na ako rito. Ngumiti si Catherine at kaswal na sumagot ng, "Siyempre, ang Zion Featherstone ay isa sa mataas na ranggong mga kasapi sa seksyon ng Eternal Life Palace. Hindi mabilang buhay ay nawala salamat sa kanyang mga kamay. Kinukuha siya ay isang malaking bagay sa pamayanan. Bukod sa 6 na sekta, 12 ng iba pang mga sekta ang dumadalo din." Tumango si Daryl bilang pagkilala. Hindi niya ginawa asahan ang lolo ni Evelyn na maging isang maimpluwensyang figura sa pamayanan. Kinagat ni Catherine ang kanyang labi at tinanong ng mabuti, "Daryl, ikaw ba mayroon ka lamang isang reservation pill na may ikaw?" Simpleng sagot ni Daryl habang nakakaabala siya ng Lions Slaughtering Conference, Pagkatapos, naglakad siya patungo sa bukid sa napakalaking mga hakbang. Galit na galit si Catherine at pinadyak ang paa niya pagkabigo bago siya sumunod sa kanya. Ang Lions Slaughtering Conference ay nagsimula. Nahanap ni Daryl ang kanyang mga kaklase at naghanap ng walang laman na upuan. Sumakay si Catherine sa tabi niya. Hindi kinalma ni Daryl ang kanyang emosyon habang kinukuha ang ingranding eksena sa harapan niya. Tumingin siya sa paligid upuan ng mga manonood at nagyelo. Si Sir Newman ay nakaupo sa pangatlong hilera, kasama nakaupo ang kanyang mga kaklase at pamilyar na figura sa tabi niya, mayroon siyang nakahahalina na mahabang buhok na maroon. Ito ay si Evelyn Featherstone. S.T. Ang Lions Slaughtering Conference ay siya pagpapatupad ng lolo. Gayunpaman, nandyan siya. May lakas ng loob siya. Bulong ni Daryl sa sarili at ikiling ang ulo sinadya ni Catherine na, "Miss Catherine, sino iyon?" Batang babae na nakaupo sa tabi ni Sirs. "Ito ang mga upuan para sa aming klase, bakit nakaupo ang isang tagalabas dito?" Kahit na mayroon siya maroon na buhok, hindi ba ipinagbabawal ng aming paaralan ang mga mag-aaral mula sa pagtina sa kanilang buhok? Sinadya ni Daryl na boses ang kanyang boses at sanhi ng kanyang mga kaklase upang lumingon kay Evelyn. Napatingin sa kanya si Evelyn sa galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagkasala ng sneak sa upuan tulad ng ito ay dapat para sa mga mag-aaral lamang. Kaswa na sagot ni Catherine, siya ay Sirs kaibigan. Walang mga klase na nakaayos sa araw na iyon dahil sa ang Lions Slaughtering Conference. Sa makatuwid, ito ay hindi ipinagbabawal para sa mga mag-aaral na magdala ng mga kaibigan. Bumalik si Daryl sa katahimikan at tinitigan si Evelyn tahimik na nag-alab ang galit sa loob niya. Naisip niya ang kanyang sarili tumutulong sa paghugas ng kanyang mga paa sa cave tuwing nakikita siya nito. Ang higit na nakaplog sa kanya ay ang clip na kinuha ng kanyang kaibigan at na-upload sa internet. Naging viral. Paano nakasusuklam? Isang malamig na sulyap ang ibinigay ni Evelyn kay Daryl bago tumalikod bumalik sa harap upang ituon ang paninindigan. Siya ay talagang labis na balisa sa sandaling iyon. Ang kanyang lolo ay tinambang ng 6 na sekta. Noong siya ay lumabas ng 2 araw na ang nakalilipas at binigyan nila siya ang trio poison, isang lason na inihanda na maihalo ng laso ng mga ulupong, centipedes, at scorpion na may ang epekto ng paggawa ng mahina ng katawan ng isang tao. Bilang siya nalason at nag-iisa noong siya ay nakakakuha inaatake ng 12 mga elite mula sa 6 na sekta, Sean sa wakas ay natalo at dinakip. Si Evelyn ay pinagsama ang utak para sa isang plano na iligtas ang kanyang lolo sa nagdaang mga araw ngunit siya nabigo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin si Sirs sa Lions Slaughtering Conference upang maghanap ng isang pagkakataong iligtas siya. Ang determinasyon ay makikita sa titig ni Evelyn. Ito ay ang kanyang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang lolo at kailangan niyang magtagumpay kahit ano paman, siya lang ang mag-isa umalis na ang pamilya matapos ang lahat. Ang mga upuan ng mga manunood ay halos buong kinuha ang mga piling tao mula sa pamayanan. Mayroong kahit ilang pamilyar na mukha. Ophelia Lane, ang chairlady ng Jiangnan Elixir. Ang samahan ay naroon at daan-daang mga elixir. Ang mga masters mula sa asosasyon ay nakaupo sa likuran siya.
Mother Abbess Serendipity, ang matandang sekta ng MEE ay nandoon din kasama ang daan-daang mga disipulo sa likuran siya, kasama ni Megan Castello. Mavit. Kahit ang paningin ng Abbess Mother ang Serendipity ay nakakainis kay Daryl. Maraming iba pang mga piling tao ang nakaupo sa mga nagpapaputi. Miss Catherine, anong mga angkan ang nandito bukod sa 6 na sekta? Tanong ni Daryl dahil sa pag-usisa. Umiti ng mahina si Catherine at ipinakilala sila sa siya. Maraming iba pang mga organisasyon at sekta ng magsasaka sa pamayanan bukod sa 6 pangunahing sekta at ang 2 kulto. Kahit na ang mga sekta na ito ay hindi bilang malakas o bilang sikat bilang 6 na sekta, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng mahaba kasaysayan lalo na ang Beggars Sect, Hall of Swords, Island of Peach Blossom at daan-daang iba pa. Gayunpaman, 12-12 lamang sa kanila ang naimbitahan sa Lions Slaughtering Conference dahil sa limitadong upuan. Kahit na, may higit pa sa daan-daang libo ng mga tao doon at ang nakapak na ang mga upuan. Napuno ng emosyon si Daryl nang tinapos ni Catherine ang pagpapakilala niya. Ngayon lang niya napagtanto na maraming mga sekta at mga samahan ng mga magsasaka. Tahimik na bulalas ni Daryl at hindi napigilan ang kanyang kuryosidad. Tumingin siya sa paligid at napansin na ang mga elite ng pamayanan ay bihasang bihis. Ang ilan sa kanila ay nagsusuot mandarin jackets higit sa mahabang robe, ang ilan ay pantay-suot ang damit na dinastyang Ming. 2 sa mga elite na iyon ang nakakuha ng halos pansin. Isa sa mga ito ay si Stephen Simmons, ang Six-Feathered Alamat, ang pinuno ng sekta ng mga Beggars. Ang isa pa ay si Linda Holt, ang ginang ng pulo ng Peach Blossom. Nagbibigay si Steven ng isang makalumang aura, habang siya ay nasa 8 taon at nagkaroon siya ng isang seryosong kutob. Mukha siyang malinis bagaman nakasuot siya ng damit gawa sa basahan. Tumingin sa kanya si Daryl, na aliw sa katotohanan na siya dumadalo sa kumperensya kahit na siya ay matanda na. Sa kabilang banda, lalo pang nag-akit si Linda pansin siya, ay nasa paligid ng 18 taong gulang at siya mukhang sariwa at pino ang kanyang dilaw na damit na seda. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay lubos na nakakaakit. Mayroong isang bulong-bulungan na ang kanyang buhok ay naging pilak dahil sa kanyang pamamaraan sa paglinang sa nakaraan. Ang kanya ang buhok ay nagpamukha sa kanya ng surreal at naiiba sa magpahinga. Isang nasa katanghali ang lalaki na nakasuot ng taoist robe na may kalmado ang pag-ugali ay lumakad patungo sa posisyon ng paghatol at nagsalita sa isang makapal na boses, katahimikan, mangyaring. Ang boses ng lalaki ay narinig sa buong kabuuan paaralan bagaman wala siyang hawak na mikropono. Malinaw na mayroon siyang solidong panloob na enerhiya. Ang bawat isa ay inilipat ang kanilang pansin sa kanya sa isang instant. Bumulong si Catherine, Daryl, hindi mo ba nabanggit na nais mong makita ang punong guro? Siya na nga. Pinag-uusapan sa entablado ngayon, ang kanyang pangalan ay Graham Potter. Si Daryl ay nagulat sa loob ng damdamin tinabig siya. Tumingin siya kay Graham. Siya ay isang level 5 Martial Marquis, kapareho ng Mother Abbess Serendipity. Isang hakbang lang siya malayo sa pagiging isang Martial Saint. Napanganga si Daryl. Sa yugtong ito, hindi na ako magkakaroon ang pagkakataong makuha siya, kahit na pagbutihin ko ang aking sarili. Tumingin sa paligid si Graham at nagpatuloy pagbati lahat. Ako si Graham Potter, ang punong guro ng paaralang Hexad. Tulad ng alam mo lahat, kami gaganapin ng tama ang Lions Slaughtering Conference dito. Tulad ng kung bakit ginagawa ang kumperensya sa Hexad School, sigurado akong marami na sa iyo. May mga sagot. Nagpatuloy si Graham sa pamamagitan ng salita, ang paaralan ay itinatag ng 6 na sekta upang turuan at kultura mga batang talento para sa 6 na sekta. Sa makatuwid, ang bawat mag-aaral na nakaupo dito ay posibleng hinaharap na piling tao ng 6 na sekta. Iyon ang dahilan kung bakit tayo hawak ang isang pampublikong pagpapatupad para sa Zion Featherstone sa ang paaralan dahil nais naming malaman ng lahat iyon. Ang mga kulto ay hindi magtatapos ng maayos. Tanging ang 6 na sekta ang nagdadala totoong hustisya. Mabilis na palakpak ang sumunod sa talumpati ni Graham. Maraming mag-aaral ang naantig at naudyok ng salita ng punong guro. Naupo si Evelyn habang nanginginig. Ang mukha niya ay namula at galit na nasunog sa loob ng kanyang mga mata.
Gaano ka mangahas na iangkin ang iyong sarili na nasa katarungan? Aside when a dozen of you ambush a thy lolo na nag-iisa at gumamit ng maruming taktika upang lason siya. Nakakadiri ka. Nagpatuloy ng saglit ang palakpakan. Naghintay si Graham para umatras sila bago siya nagpatuloy. Ang publiko pagpapatupad ng Zion Featherstone ay hindi lamang ang indikasyon ng katuwiran ng 6 na sekta. Meron isa pang dahilan. Ang karamihan ng tao ay tumahimik at nakatuon ang kanilang tingin si Graham, naghihintay sa kanyang pagpapatuloy. Si Graham ay nakagawa ng isang nakakainis na ngiti at nagpatuloy. Palaging may bulong-bulungan na mayroong 7. Kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan sa mundo at Sean. Ang Featherstone ay isa sa mga ito. Kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan? Ang karamihan ng tao ay naging ginulo ang sandaling narinig nila ang mga salitang iyon. Alam ng lahat na ang isa ay maaaring mamuno sa mundo pagkatapos. Pagkolekta ng lahat ng 7 kataas-taasang misteryo ng kasulatan at pag-unawa sa mga lihim sa loob ng mga ito. Gayunpaman, walang nakakamit iyon sa libu-libo taon bilang ito ay malapit sa imposible para sa isang tao na kolektahin ang lahat ng 7 mga banal na kasulatan. Itinaas ni Graham ang mga sulok ng kanyang bibig at tinaas ang kanyang tinig. Ang 6 na sekta ay tinatanong ang Sean Featherstone tungkol sa kinaroroonan ng banal na kasulatan sa nakaraang ilang araw, ngunit nanumpa siyang hindi sabihin mo sa amin. Sa lahat ng naroroon, kung mayroon kayo ng kumpiyansa upang alamin kung nasaan ang banal na kasulatan, ang pagpapatupad ng Zion Featherstone ay maging iyo sa Lion Slaughtering Conference. Gayon din, ang banal na kasulatan ay magiging iyo. Wow! Ang kanyang mga salita ay nagresulta sa isang sigaw. Narinig ang mga sigaw sa sandaling sinabi niya ang mga iyon. Neil do it. Sigurado ako na maaari ko siyang tanungin. Ang lahat ay sumisigaw ng gulo. Tahimik na humisi si Daryl sa eksena. Parang lahat ng mga sekta na naroon para sa banal na kasulatan. Tumango si Graham na may kasiyahan sa entablado. Mabuti dahil nilalayo ng lahat na sakupin ang Sean. Pagpapatupad ng Featherstone, hahawak kami ng e-competition ngayon ito ay magiging isang simple sa isa. Ang mananalo ay mananatili at ang natalo ay makakakuha tinanggal at karapat-dapat ang lahat na lumaho. Ang pangwakas na nagwagi ay maghahawak sa pagpapatupad ng Golden Lion. Gasp! Ang kanyang mga salita ay sanhi ng isa pang kaguluhan sa karamihan ng tao. Principal Potter, hindi iyon patas. Tumayo ang ulo ng sekta ng mga Black Dragons. Atubili at malakas na nagsalita, mas maliit na mga sekta tulad namin ay hindi kasing lakas ng 6 na sekta. Kahit ako, ang ulo ng Black Dragons, aminin na hindi ako kasing lakas, ang 6 na sekta ay talagang mananalo sa kompetisyon. Basta tanungin ang paligid, sino dito ang may kumpiyansa na talunin ikaw, Mother Abbess Serendipity, o Master Reed? Mula sa sektang Shaolin? Eksakto. Isa pang nasa katanghali ang lalaki ang tumayo sa isa pa sa panig, dahil ang 6 na sekta ay nag-anyaya ng marami sa atin na sumali sa komperensyang ito, kailangan mong maging patas. Paano ang kami, ang mas maliit na mga sekta, na dapat manalo sa isang kompetisyon? Katahimikan, katahimikan. Ngumiti si Graham ng magalang sa mga pagpuna at nagpatuloy, we will be fair. Paano tungkol sa pag-set up ko ng isang patakaran? Ang mga nasa edad 25 pa lamang taon ay maaaring lumahok sa kompetisyon. Ito ba? Katanggap-tanggap para sa iyo. Sigurado ako na mayroon ang bawat sekta. Mga mas batang alagad, hahayaan natin ang mga bata makipagkumpetensya, tama ba ito? Iyon ay mas mahusay. Ang mga miyembro ng mas maliit na mga sekta tinalakay sa isa't isa at tumango. Ang nakababatang henerasyon na naroroon ay sumisikat sa kaguluhan sa bagong panuntunan na maaaring sila ang isa na naisakatuparan ang Sean Featherstone. Ginawa nito, hindi mahalaga kung maaari nilang malaman ang kung nasaan ang banal na kasulatan, magwawagi tiyak na sumikat pagkatapos na maipatupad ang Sean Featherstone. Nakangiti ang mukha ni Sirs at hinawakan niya si Evelyn kamay. Evelyn, tanging ang mga wala pang 25 taong maaaring lumaho. Mayroon kang isang pagkakataon upang iligtas ang iyong lolo. Hindi ang isa mula sa nakababatang henerasyon ay maaaring maging isang karapat-dapat kalaban mo. Tumango si Evelyn. Bilang isang level 3 Master General, siya ang may pinakamataas na ranggo sa mga nakababata mga alagad,
hindi man sabihing nilinang lamang niya ang Immaculate Girl script. Sigurado siya na hindi ang isa sa ilalim ng antas ng Marshall Marquis ay maaaring talunin siya. Si Graham ay ngumiti ng mahina at nagtagubilin dalhin ang Sean Featherstone dito. Ang kalabog ng mga tanikala ay narinig mula sa entablado. Ang daming tao ay tumahimik at lahat ay tumingin sa paninindigan. Nagtataka sila kung paano ang isa sa apat. Nagtapos ang Guardian King's The Eternal Life Palace Kick Up. Bilisan mong lumakad. Dalawang alagad mula sa sekta ng Wudang hinawakan ang Zion Featherstone at naglakad papunta sa paninindigan. Tuluyang nawala ang kadakilaan ng Sean bilang Golden Leon. Ang kanyang mga paa at kamay ay nakakandado ng mabibigat metal chain at ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga mansa ng dugo at maputla ang kanyang mukha bilang papel. Wala siyang hitsura sa isang malakas na piling tao sa kanya magaspang na hininga. Gayunpaman, nanatili ang matinding pagiging ligaw sa kanyang mga mata. Maraming nabigo sa kanyang estado. Ang daming tao ay nagsimulang buuing, ang ilan ay sumipol din sa isang panunukso. Kaya, ito ang Golden Leon. Walang espesyal sa kanya. Hindi pinansin ng Sean ang paningin ng karamihan at itinuon ang kanyang tingin kay Graham at ng mga elite mula sa 6 na sekta. Siya sneered, paano maglakas loob kasuklam-suklam ang mga tao tumawag sa inyong sarili matuwid sex kaya shamelessly. Nagtakda ka ng isang bitag kapag hindi ako handa at kinugkob ako ng 12 kalalakihan. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong sarili? Ang Sean ay napuno ng pinigilan na galit sa sandali kung sabagay, nawala siya sa posisyon at napailalim sa galit. Ang mga piling tao ng 6 na sekta ay lumipat ng hindi komportable. Dahil sa mga salita ng Sean. Tunay na hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang mga pamamaraan sa pagkuha ng Sean. Sarkastikong tumawa si Zion nang mapansin niya na hindi. Sila nakakaisip ng isang saway. Walang bahid. Nang takot sa kanyang mukha nang sumigaw siya, nawawala ka ba sa mga salita? Ikaw, ang sinasabing matuwid na mga sekta, ay nahuli ako dahil lamang sa gusto mo ng dami ng banal na kasulatan. Mas gugustuhin kong sirain ang banal na kasulatan kaysa payagan kang magkaroon nito. Pahirapan mo ako lahat ng gusto mo o patayin mo lang ako. Wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. Ang kanyang mga salita ay nakaepekto. Naantig si Daryl sa kanyang mga salita at ang kanyang mga mata ay kuminang na may respeto. Hindi niya inaasahan ang lolo ni Evelyn na ito ay magiging matapang at matigas. Ang mga mula sa 6 na sekta ay malinaw na may mababang pananaw kumpara sa kanya. Nanginginig si Evelyn at siya ay nasa labi ng luha. Naluluha siya at nasakit ang puso para sa kanyang lolo. Naglakad si Graham patungo sa stand ng paghukom at iniabot ang kanyang kamay upang mabilis na maisil ang mute point ng Sean. Kailangan niyang pigilan siya upang mapanatili ang reputasyon ng 6 na sekta na ipaalisin mo. Siya sa entablado, malamig na bili ni Graham bago maglakad ulit sa gitna ng entablado. Siya. Tinanggal ang kanyang lalamunan at nagpatuloy, sigurado ako na lahat sa inyo ay makikita kung gaano matigas ang ulo ng Golden Leon. Sino mang manalo ay magkakaroon ng karapatang magpatupad sa kanya. Nang walang karagdagang pagtatalo, simulan natin kaagad ang kompetisyon. Nagpatuloy siya, kailangan kong gumawa ng isang disclaimer dito. Ang kompetisyon ay hindi lamang isang mapagkaibigang laban. Walang mga patakaran sa entablado ng labanan at iniiwan namin ang lahat ng buhay sa kalooban ng Diyos. Sa kasamaang palad, ang pagkamatay ng mga kalahok ay isa pang natural na kurso kaya't ang mga nangangamba sa kamatayan ay hindi dapat lumaho. Mga kabataan na balak ipakita ang iyong lakas, mangyaring sumampa sa entablado. Ang karamihan ng tao ay tumahimik. Ang mga batang alagad ay sabik na subukang ngunit wala sa kanila ang nais na mauna. Una ka na. Isang mabagsik na binata ang pumalya sa katahimikan at naglakad papunta sa entablado. Magulo ang kanyang buhok at mukhang mabait siya. Malinaw na siya ay alagad ng gang ng beggars. Magalang na hinawakan ng binata ang mga kamao sa karamihan, ako si Sawyer Cameron mula sa sekta ng mga beggars. Kanino ako nakikipagkumpetensya? Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa karamihan ng mga alagad mula sa sektang Kunlun. Tumalon siya sa hangin at lumapag sa harap mismo ng Sawyer. Bumiti siya ng magalang at ipinakilala ang sarili, ako si Aaron Tanner mula sa sektang Kunlun.
Ang lahat ay nakatuon ang tingin sa dalawa. Napagtanto nila na si Aaron mula sa sektang Kunlun ay isang Level 4 Master. Sa kabilang banda, ang Sawyer ng sekta ng mga beggars ay itinago ng maayos ang kanyang aura. Walang sinuman ang makapagsasabi kung gaano siya katindi. Nahulaan nila na hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa isang master batay sa kanyang murang edad. Gayunpaman, nagbigay ng isang makabuluhang ngiti si Sawyer habang nakatingin kay Aaron mula sa itaas hanggang sa daliri ng paa, gupitin ang basura. Ako ay napapayag na patulan mo muna ako, hindi na kita babalikan. Ano? Sawyer was confident enough to let Aaron hit him first. The crowd was amazed. Aaron's face was red with anger as he felt insulted. He sneered, "Do not blame me after this, you're the one with death wish." He let out his battle tears and sprung through the air like a bullet before charging toward Sawyer with his fists. He concentrated all his might into the punch. Splitting a fully grown tree would be a piece of cake for him. Thump. The punch landed hard on Sawyer's body but he stood there unflinching, as steady as a rock. What? Aaron's expression changed drastically the next segundo bilang isang matinding sakit na kumalat mula sa kanyang braso. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang mga buto ng kanyang kamao na pumutok sa maraming mga bali. Ah! Napasigaw siya sa sakit. Tumingin siya kay Sawyer na walang paniniwala sa isang kinikilabutan na ekspresyon. Paraan ng pagsakop ng dragon? Ito ang panghuli na kasanayan ng gang ng mga beggars na magpapataas ng depensa ng isang tao. Ang isa ay dapat na labis na may talino upang malinang ang pamamaraang iyon. Walang inaasahan na malaman ng malabong na si Sawyer ang kasanayang ito. Malungkot na umiti si Sawyer, ginamit mo na ang iyong pagkakataon. Akin na ngayon. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad papunta sa dibdib ni Aaron. Hindi makaiwas si Aaron sa oras. Siya ay itinapon bago lumapag na may isang malakas na paghinto. Siya ang pumasa out agad, ito ay hindi kilala kung siya ay pa rin. Buhay! Gasp! Walang inaasahan na ang alagad na mula sa sekta ng mga beggars na ganito kalakas. Napanganga ang karamihan at napatulala sila. Kinunot ni Daryl ang noo, ngunit napatawa siya. Mukhang may mga nakatagong talento sa leon. Slaughtering Conference. Ito ay isang sorpresa upang makita ang isang kagiliw-giliw na tugma bagaman nagsimula ang kompetisyon. Ang ilan pang mga alagad mula sa sekta ng Kunlun ay nagmamadali na nagtungo at dinala si Aaron. Natuwa si Sawyer habang nakatingin sa karamihan. Sino ang susunod? Alam niya na ang isang kalaban na may parehong antas sa kanya ay hindi maaaring saktan siya ng kaunti dahil sa kanyang napakalakas na pagtatanggol mula sa dragon paraan ng pagsako. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa bawat isa na may pag-aalinlangan ng si Catherine na nakaupo rin sa mga upuan ng mga manonood ay tumango ang kanyang ulo bilang pagkilala. Anong batang warrior? Hindi ako naniniwala na natutunan niya ang gayong kasanayan sa edad na ito. Guys, sino sa inyo ang may kumpiyansa na talunin si Sawyer? Tanong ni Catherine. Umiling-iling ang Class 16. Sawyer ay masyadong malakas ng isang kalaban. Paano kung papatayin niya ako? Dave Palmer stifled isang chuckle at nagsalita, Miss, hindi ba si Daryl isang level 1 Master General? Hayaan siyang makipagkumpetensya, tinalo niya si Mr. King. The class burst into laughter. A smile escaped Catherine's lips. She was there during Daryl and Xavier King's fight and she knew that the reason Daryl won was that Xavier got distracted after he missed his attack on Daryl. Daryl then seized the opportunity and gave Xavier a sneaky counterattack to win. She was certain that Daryl would not be able to defeat Xavier if he did not attack him via surprise. Daryl must not go to the battle stage. If he were to die in battle, who would give Catherine the resumption pill? When she thought about the resumption pill, kinagat ni Catherine ang labi habang inaabot ang isang bote ng tubig kay Daryl. Ilang tubig, Daryl? No need. I would take a foot massage, kaswal na sinabi ni Daryl. Ano? Namula si Catherine. Ang mga estudyante niya ay nandoon lahat, kaya paano niya siya bibigyan ng masahe? Mamaya.
Mamaya sa opisina, sige. Mabuti kung gayon. Tumango si Daryl habang nakatingin sa battle stage. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng pamilya Xiaoyao ang nagpunta sa entablado at sinabi kay Sawyer, Fabian Travis mula sa pamilyang Xiaoyao. Narito ako para sa hamon. Ngumiti si Sawyer. Level 5 Master General. Mangyaring. Si Fabian ay hindi nag-aksaya ng isang segundo pa, siya ay lumiko at sinuntok Sawyer. Gayunpaman, ang suntok ay napakahina at malambot. Tumawa si Sawyer. Hindi ka pa nakakakain? Ay, hindi. Si Fabian ay isang talunan kung ano ang mahinang suntok. Precisely D. Tumango ang lahat sa paligid ng entablado. Bang! Nagtama ang kanilang mga kamao at nagbago agad ang mayabang na ekspresyon ng mukha ni Sawyer. He could feel Fabian absorbed his inner energy as his fist connected with the man. He had lost almost 1/3 of his inner energy. Energy draining method. Wow! This is the Xiaoyao family special technique, the energy draining method, someone amongst the crowd shouted. The energy draining method was a unique skill that the Xiaoyao family members practice. Its focus was not to attack their opponent, but to drain their inner energy instead. They would absorb the energy into their body to strengthen their skill. Fabian grinned coldly as he grabbed the chance to kick Sawyer in his stomach. Sumisigaw si Sawyer sa sakit habang gumulong sa entablado. Siya ay kaya mahina na siya ay maaaring bahagya tumayo. Salamat! Yumuko si Fabian habang nakatayo sa gitna ng entablado. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid ng entablado. Bagaman hindi siya nagsalita, halata ang kanyang hangarin, naghihintay siya para sa isang kalaban. Ang daming nagsingal. Kahit sino ang naglakas loob na hamunin si Fabian, malamang na magtapos sa kanilang panloob na enerhiya na pinatuyo at hinihigop ng Fabian, sila ay magiging mahina upang mabuhay. Sino ang magiging matapang upang gawin ang hamon? Nang walang lumapit sa entablado, mayabang na sinabi ni Fabian kay Graham, Mr. Potter, magpapataw ba tayo ng oras dito? Kung walang kalaban sa susunod na 5 minuto, ipahayag ako bilang nagwagi. Hindi ako makapaghintay magpakailanman, di ba? Isang maskuladong lalaki ang tumayo at sinabi, huwag kang masyadong mayabang, kailangan mo pa ring manalo. Hahamunin kita. Ang maskular man ay sumingil sa entablado, ngunit sa loob ng 10 minuto, natanggap ni Fabian ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya at nahimatay siya sa entablado. O hindi. Lahat ay mukhang nag-alala. Ang ilang mga kalalakihan ay nagplano na hamunin si Fabian sa entablado, ngunit nagpasya silang bunutin. Ang paraan ng draining ng enerhiya ay hindi matatalo. 3 minuto ang lumipas at walang mga bagong kalaban. Ipapahayag na ni Graham ang nagwagi nang tumayo si Evelyn at magsalita ng marahan, ngunit mahigpit, gagawin ko ito. Evelyn ni. Sinunggaban ni Sir si Evelyn at sinabi ng walang ingat, siya ay makapangyarihan at ikaw. Bago pa matapos ni Sirs ang kanyang mga salita, pinigilan siya ni Evelyn. Huwag kang mag-alala, Sirs, siya ay isang normal na tao lamang. Si Evelyn ay tumalon at lumapag sa entablado na kaaya-aya tulad ng isang paru-paro. Wow, isang magandang tanawin. Ang lahat ng atensyon ng mga kalalakihan ay nakatingin kay Evelyn sabay akyat sa entablado. Mayroon siyang kilalang mga tampok sa mukha at isang perpektong hugis ng katawan, siya ay hindi mapaglabanan. Gayunpaman, mayroong ilang malalim at madilim na enerhiya na nakapalibot sa magandang ginang. Natawa si Daryl nang makita si Evelyn sa entablado. Umiti si Fabian habang nakatingin kay Evelyn. Wala kang laban sa para sa akin, pretty lady. Bakit hindi? Kita bibigyan ng yakap at pagkatapos ay maaari kang umalis sa entablado. Ayokong sirain ang isang magandang ginang. Ako. Sampal. Bago pa matapos ni Fabian ang kanyang mga sinabi, binigyan siya ni Evelyn ng isang malaking sampal sa kanyang mukha. Hindi ginamit ni Evelyn ang kanyang panloob na lakas, kaya't hindi iyon pandaraya. Ang mukha ni Fabian ay mapulang-pula, galit na galit siya na may sumampal sa kanya sa harap ng lahat. Pagkatapos ay sinuntok niya si Evelyn gamit ang energy draining method. Si Evelyn ay hindi gumalaw ng 1 pulgada,
tumayo siya nang tumama si Fabian sa balikat niya. Wow! Sa sandaling iyon, nagpakawala ng malamig na hininga si Fabian. Siya ay ginamit ang energy-draining pamamaraan na maunawaan ang ilan sa mga panloob na enerhiya ni Evelyn. Gayunpaman, sapat na iyon upang masira siya. Ano ang isang malakas at malamig na panloob na enerhiya? Nanlamig si Fabian, hindi mapigil ang kanyang mga ngipin kaya hindi siya makapagsalita. Iyon ba ang purong pamababae na pamamaraan? Labis na takot ang naramdaman ni Fabian. Tama yan. Si Evelyn ay nagtaguyod ng purong pambabae na pamamaraan mula sa Immaculate Girl script. Ano ang nangyari? Hindi ba makagalaw si Fabian? Ang karamihan ng tao sa paligid ng entablado ay hindi sigurado tungkol sa kung ano ang nangyari. Mayroong isang layer ng yelo sa buong Fabian at siya ay na-freeze. Labis ang paghanga ni Daryl kay Evelyn. Nagamit niya ang kanyang malamig na panloob na enerhiya upang talunin ang pamamaraan sa draining ng enerhiya ni Fabian. Tumango din si Graham. Talagang bihirang makita ang tulad ng may talento na binibini na may napakalakas na malamig na enerhiya sa loob. Bang! Tinaas ni Evelyn ang kanyang mga kamay at sinuntok sa dibdib si Fabian. Thump! Namutla ang mukha ni Fabian nang gumuho ng ilang hakbang paatras. Ang yelo na pumalibot sa kanyang katawan ay nabasag sa buong entablado. Sinuka niya ang isang bibig ng sariwang dugo bago siya nahimatay. Wow! Ang daming tao ay nagbigay sa kanya ng mga manlalaro. Napakahangan yon. Ang lahat ng paningin ng kalalakihan ay nakalock kay Evelyn, humanga sila ng hindi may larawan. Napanatili siyang cool ni Evelyn at sinabi, "Sino pa?" "Ako." Isang lalaki na puting shirt ang umakyat sa entablado. Sa sumunod na segundo, lumipad siya sa entablado 12 metro ang layo. Ito lamang ang isang sampal mula kay Evelyn. Lahat ng mga kalalakihan ay napaka-emosyonal. Si Evelyn ay hindi lamang maganda, siya ay napakalakas din. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nasasabik na makita ang magandang ginang sa entablado. Mga 6 hanggang 7 kalalakihan ang umakyat sa entablado. Gayunpaman, nagawang talunin ni Evelyn silang lahat ng walang kahirap-hirap. "Sino pa?" "Pakiusap, umakyat ka," mayabang na sinabi ni Evelyn. Siya ay masigasig. Natalo niya ang 8 kalalakihan, kung walang ibang kalaban, maililigtas niya ang kanyang lolo. 1 minuto. 2 minuto. Lumipas ang 3 minuto. Ang mga nakababatang henerasyon mula sa lahat ng mga pamilya ay tumingin sa bawat isa, ngunit wala sa kanila ang sapat na matapang upang gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos, aman sa itim na tumalon sa entablado. Mukha siyang matalino, siya ay average size, at mayroon siya isang gwapong mukha, walang makapagsabi kung siya ay isang ordinaryong tao lamang. Wow, ang gwapo pala! Lahat ng mga kababaihan sa paligid ng entablado ay nabaliw, ang ilan sa ay sumigaw din ng nasasabik. Marahang ipinalakpak ng lalaki ang kanyang mga kamay habang naglalakad palapit kay Evelyn. Ngumiti siya at sinabi, "Mayroon kang mahusay na kasanayan, pretty lady. Paano ka? Maglalakas loob sa mga normal na lalaking ito na hamunin ka?" Sila ay hunghang. Ang natalo lalaki blushed, ngunit hindi sila nangahas na sabihin ng ibang salita na dama nila na ang mga tao sa entablado ay hindi bababa sa isang level 5 Master General. Siya ay pinakamalamang isang level sa ibaba ng isang Marshal. Marquis tumingin siya kagaya niya ay nasa maaga pa lamang 20s dapat ay napakatalento niya. Evelyn furrowed her brows and said coldly, "State your name." "Wetianus from the Wudang family." His voice was so loud that everyone heard them. "Vow." "I." Wetianus. The Wudang family's most talented member in the past 100 years, Wetianus. The atmosphere turned chaotic. That was right. Wet was the leader of the Wudang family's younger generation. He had achieved level 5 Master General status and at such a young age. 2. He had battled with a Master Marquis from the Grandmaster Heaven cult for over 300 rounds, and he was not defeated. Narinig din ni Sirs ang tungkol sa Wyatt. Sa katunayan, sino ang hindi pa nakarinig tungkol sa binatang iyon? Sumabog si Sir sa malamig na pawis. Nag-aalala siya para kay Evelyn dahil hindi niya sigurado kung kaya niya ito.
Tumingin si Wyatt kay Evelyn sa entablado, at ngumiti siya. Napakagandang ginang mo, hindi ko nais na saktan. Huwag kang mag-alala, magiging banayad ako habang iginagalang kita bilang isang ginang. Magsimula na tayo, malamig na tugon ni Evelyn. Wyatt might have looked smart and strong, but he was such a flirt. However, Daryl was not better than him. Wyatt smiled as he bowed. Ladies first. You ask for it. Evelyn said coldly, and she immediately launched a punch toward him. Oh, pretty lady, you are too slow. No, you are too weak. Wyatt was just too strong and skillful. He could still tease Evelyn as they fought. Evelyn was angry and ashamed. She tried harder and harder, but it did not work. Each time she tried to attack, Wyatt was able to block her. All the audience were impressed with their skills. They had already battled for more than a dozen. Bilog, ngunit hindi pa rin. Nagawang attack ni Evelyn si Wyatt. Galit na galit siya at nahihiya at nag-aalala din siya. Malayo na ang narating niya at hindi niya siya pinapayagan pagsisikap magsayang. Ang kanyang lolo ang nag-iisa niyang pamilya, hindi siya makakaligtas kung mawala siya sa kanya. Bang! Ang pag-atake niya ay hinarangan muli ni Wyatt. Kinagat ni Evelyn ang labi at inabot ang sandata nito. Ito ay ang Crescent Moon Blade. Oh, pretty lady. Nilalabas mo na ba ang sandata ngayon? Ngumiti si Wyatt kay Evelyn. Pretty lady, ngayong matagal ko na tayong nilaro, oras na upang wakasan na ito. Matapos niyang sabihin iyon, hinawakan ni Wyatt ang kanyang mga palad at tinipon ang kanyang panloob na enerhiya. Pagkatapos, inilunsad niya ang kanyang kamao sa buong lakas. Evelyn shouted, pure double slay. Suddenly, Evelyn had blades on each of her hands and charged aggressively toward Wyatt. She was as fast as lightning. Did she plan to go all out? Everyone wondered about that. Everyone felt that Evelyn had a higher chance to win it. However, Daryl shook his head. He knew Evelyn would definitely lose. It was apparent that Wyatt had not really used all his skills. The only reason he did not defeat Evelyn was that he wanted to play around with her. Since Evelyn utilized all her skills, Wyatt would not give way so easily anymore. It was true. Wyatt avoided Evelyn's blades and pinitik ang kanyang daliri sa mga blades habang ginagawa niya iyon. Zing! Iyon ang tunog ng metal mula sa mga blades at halos mawala ang hawak ni Evelyn sa mga talim. Siya ay gumulong ng ilang hakbang paatras. Pretty lady, talo ka na, sabi ni Wyatt na may malaking ngiti at mabilis siyang sumugod at hinawakan ang biwang ni Evelyn. Pinagsikapan ni Evelyn na iwasan siya, ngunit nawala ang lahat ng kanyang lakas. Wala siyang pagpipilian kundi hayaan ang kamay ni Wyatt na hawakan ang baywang nito. Pakawalan mo ako. Sigaw ni Evelyn sa galit at hiya. Huminga ng malalim si Wyatt. Pretty lady, ang bango mo. Na may kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid ng entablado at sinabing, may iba pa bang nais na hamunin ako? Para sa mga nais na sumulong, babalaan. Ang magandang ginang ay nag-iwan ng entablado nang hindi nasaktan dahil lamang sa maganda siya, ikaw ay patay o malubhang nasugatan. Ang kanyang mga salita ay nagpanginig sa lahat ng mga kabataan. Binalaan sila ni Wyatt, sino ang maglakas loob na umakyat sa entablado. Natahimik ang kapaligiran. Walang nangahas na pumunta sa entablado. Si Daryl, na nasa gilid ng entablado, huminga ng malalim. Binigyan siya ng cult mistress ng gawain na magnakaw ng banal na kasulatan, ngunit ito ay isang imposibleng gawain. Ang prinsipyo na si Graham ay isang level 5 martial marquis. Kahit na nalinang ni Daryl ang lihim na kasanayan sa pagnanakaw, walang pagkakataon para sa kanya. Nakita ni Daryl ang isang bagong pagkakataon para makakuha siya ng isang banal na kasulatan. Kailangan lang niyang talunin si Wyatt at mananalo siya ng karapatang pumatay sa Sean Featherstone. Tapos maaari niyang makuha ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan upang makumpleto ang kanyang gawain at bumalik sa Elysian Island. Sa sandaling iyon, bumuntong hininga si Catherine. Si Wyatt ay hindi lamang may talento, siya ay kagwapuhan din sa palagay ko mayroong. Walang duda na siya ang magiging kampiyon ngayon. Hindi kinakailangan. Hindi pa ako umakyat sa entablado.
Tumawa si Daryl. Kahit na mahinang kinausap ni Daryl ang sarili, kakaunti sa kanyang mga kaklase ang nakarinig sa kanya. Lahat sila ay napunta sa hindi mapigilang tawanan. Si Daryl, ang natalo, ay nagtangkang magpakatanga muli. Ang kanilang mga tawa ay nagdala ng natitirang pansin ng karamihan sa kanila. Lahat ay tumingin sa kanila, tuliro. Hindi umimik si Daryl. Pinag-isipan niya kung nais niyang sumali sa hamon sa entablado. Daisy Palmer, who sat in front of Daryl, said loudly, "Did you hear that?" Daryl said that Wyatt might not win as he had not gone up the stage yet. Then she laughed. Vow! Everyone broke into laughter again. Daryl, do you know that you do not even qualify to be Wyatt's servant? People like you would dare to challenge him. Savion said while he admired Wyatt, who was on the stage. Not only was Wyatt good-looking, but he was also the most worthy young talent in the Wudang family. Many ladies dreamed to be with him. Daryl smiled. What if we dared to go onto the stage? What? Did he want to go on the stage? Isang pagsisikap ba iyon upang ma-save ang kanyang dignidad? Nagtawanan ulit sila. Sagot ni Daisy, ano pa ang point na aakyat ka pa rin sa entablado? Matalo ka sa loob ng unang pag-ikot. Mangyaring huwag mapahiya ang aming klase. Tumawa si Daryl nang marinig ang sinabi nito. Paano mo malalaman iyon? Nagbibiro ba si Daryl? Ibig bang sabihin ay maaari siyang manalo? Nagtawanan ulit sila. Hindi mapigilan ni Daisy ang tawa niya. Daryl, bakit hindi tayo tumaya? Tinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang patakbo na track sa patlang malapit. Kung matatalo ka, ikaw ay dapat na tumakbo sa paligid ng track hubad para sa 5 mga ikot sa harap ng lahat. Siya ay tatakbo sa patlang na hubad? Ang buong Class 16 ay natawa nang marinig nila ang sinabi ni Daisy. Binigyan ni Declan si Daisy ng malaking thumbs up. Ano ang isang napakatalino na ideya? Umiling si Daryl. Ang kapatid na pinsan ni Savion at Dax ay isang maganda at may kakayahang tao. Paano siya makakaisip ng isang hangal na ideya? Mabuti, kung nais mong mapahiya ako, pagkatapos ay hahayaan kang mapahiya ang iyong sarili sa harap ng lahat. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Daisy. Fine. Ngunit kung ako ay manalo, dapat mong ipagtapat ang iyong pagmamahal sa akin sa harap ng lahat ng mga guro at mag-aaral. Isang taos-puso na pagtatapat. Wow! Nagtawanan muli ang buong klase kung gaano ang kayabangan ni Daryl. Nakakahiya na ipagtapat ang pagmamahal sa isang live na manugang. Si Daisy ay isang tanyag na ginang, marami siyang mga tagahanga sa paaralan. Lahat sila ay mukhang galit. Paano masabi ng isang Diyosa ang kanyang pag-ibig sa isang walang silbing lalaki na tulad mo? Bakit hindi mo patuloy na managinip? Hindi. Pinansin ni Daryl ang lahat, umiti siya kay Daisy. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang tumaya? Naman. Huwag kalimutang dumaan sa pusta. Ang lahat ay maaaring maging saksi natin. Ngumiti si Daisy. Kilala niya siya hindi matatalo. Si Wyatt ay isang may talento at makapangyarihang tao. Si Daryl, ang manugang, hindi magagawang manalo. Ngumiti si Daryl at tumango. Pagkatapos ay tumayo siya upang iunat ang kanyang mga kamay at binti habang nakahanda na siyang umakyat sa entablado. Daryl. Hinila ni Catherine ang kamay ni Daryl, mukhang nag-aalala siya. Daryl, saan ka pupunta? Hindi siya makapaniwalang nais ni Daryl na umakyat sa entablado. Mag-aaway ako. Ngumiti si Daryl. Hindi kita papayagang gawin iyon. Malumanay na sabi ni Catherine. Daryl, maging makatuwiran tayo. Si Wyatt ang pinakamagaling na miyembro ng pamilya Wudang. Walang sinuman mula sa parehong henerasyon sa 6 na cult ay maaaring talunin siya. Patuloy na sinabi ni Catherine, kahit na si Xavier ay hindi magagawang talunin siya. Ang dahilan kung bakit mo natalo si Xavier ay pulos batay sa isang sorpresang atake. Maaaring mahihirapan si Wyatt kung haharapin niya si Xavier. Bukod, sinabi na ni Wyatt na hindi niya hahayaan ang sinumang humamon sa kanya na umalis sa entablado na hindi nasaktan. Mabuti lang, sagot ni Daryl. Tinapik niya ang kamay ni Catherine upang aliwin siya. Daryl.
Nagpanik si Catherine. Napapanood lamang siya habang naglalakad si Daryl patungo sa entablado. Sinimulan ng lahat ang tsismis tungkol kay Daryl nang makita siya na umakyat ng entablado ng mag-isa. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Paano siya maglakas loob na hamunin si Wyatt? Karamihan sa kanila nag-isip. Hindi ba yan ang manugang na lalaki mula sa class? 16. Gusto niyang hamunin si Wyatt. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Halos lahat ay kinikilala na si Daryl iyon. Mahal ko. Isang panik na boses ang narinig mula sa likurang yugto. Lumingon si Daryl at nakita si Lily sa class 17 area. Mukha siyang nabalisa. Mahal ko, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito. Mayroong 10,000 ang mga tao doon, ngunit walang sinuman ang malakas ang loob na hamunin si Wyatt. Kahit na hindi masyadong mahina si Daryl. Si Yvonne, na nakaupo sa tabi ni Lily, ay tumingin ng mahigpit kay Daryl. Labis siyang nag-alala na umiling ang kanyang katawan.